What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or ye despise ye the church of God? Shame to them ye have not. What shall I say unto you? Shall I praise you in this? I praise you not. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Verse 31. For but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. And if any man hunger, let him eat at home, that ye may come not together into condemnation, and the rest will I set in order when I come. Lord, salamat kaayo. Salamat kay Lord nga imo ming gipabalik. Salamat kay Lord gikan pag buntag sa Sunday School, special number, offering, nagbalik silang tithes and offerings, panalangin ni sila padayon. Salamat sa mga Kristohanon nga naa karong kahaponon. Pwede sila muli, Lord. Pwede sila matulog, pwede sila mupahulay. Kay ugma na sad, lahi na sad nga kumbate, silang trabaho, ilang negosyo. Pero salamat, Lord, nga they choose to stay in your house. So I pray, Lord, i-bless, Lord, ang imuwinsa, ang teaching karong hapon about sa Lord's Supper, nga ma-remind me kung unsa ka importante ni o unsa ka sacred kining Lord's Supper. Salamat kay Lord. Ibalik na mo tulong himaya. Protection niya ang kurente. Protection niya ang internet. Kung naaman, Lord, mi mga sala, pasayloa mi sa diya sa mga tubangan, gas ko sa mga miling nga dugo. Gas worthy, Lord, yung matubang diya kanimo, Lord. Salamat kayo. Guide my mind, my heart, my lips, and everything. Give me wisdom, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Lingkod, the Lord's Supper. Kung tanaw ni mo ni, kini siya, gisulat ni Apostle Paul ngadto sa taga-Corinth. Kaya nga naman, naay problema dito sa Corinth. Kaya nga naman, mag-take sila sa Lord's Supper, kung read sa verse 20, when you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Muadto sila dito magbalon. Nya dili man na mao ang nya ni gaadto dito magbalon sila nya bahampo kay pabusugay gyud. Dayon verse 20, for in eating everyone taketh before other his own supper, and one he is hungry and other is drunken. Dili lang na mao mahupog pag ginang uban kay too much nga wine nilang gida. Nya di man na mao ang pamaagis verse 22. What, have ye not houses to eat? Wala ba mo'y balay nga dito mamungaon and to drink in? Or despise ye the church of God nga diha gid mo sa balay sa Dios? Inyong gi-despise, inyong gipakulawan. Shame them that have not. What shall I say unto you? Shall I praise you in this? Grabe si Apostle Paul, straightforward. Unsa man daygon ta mo ana sa inyong gipabadlong, sa inyong ginabuhat? Unsaon man ta mo? Pakpakan, ingon siya. Shall I praise you in this? Daygon ta niya. I praise you not. Di ta mo daygon na kay di na mao. Kaya nga naman, the Lord's Supper is a major ordinance of our church instituted by the Lord Jesus Christ Himself at the conclusion of His Last Supper with the disciples in the eve of His betrayal. May kag Lord's Supper gani, ordinansa na siya. May kag ordinance gani. Di ba? Ang ordinansya sa ato abidristubod, bisag ang naghimo anang ordinansya, bisag namatay na, ang ordinance magpadayo na. Tama? So mo gyapon na.
kini ang Lord's Supper, ordinance ni siya, nga major ordinance, duhara man atong ordinance. Water baptism and Lord's Supper. Biblical water baptism, ha? Nga ang kaluwasan, dili siya makaluwas, di siya makahugas sa itong nasala, kundili picture lang siya sa death and burial and resurrection of Jesus Christ o obedience ni mo diha sa iya. Mao na diha. Dayon ang angay sa ang lubog naman akong sa amin. Ang angay sang bautismohan katong sang nakadawat ni Jesus Christ. Isip niya personal manuluwas. Mao na siya ang baptism. Dayon duha na major ordinance, water baptism or biblical water baptism. Dayon ikaduha kining the Lord's Supper. Major ordinance of our church instituted by the Lord Jesus Christ Himself at the conclusion of His Last Supper with the disciples in the eve of His betrayal. Nga katubitang nag-Last Supper sila dito sa upper room. Nagi-painting na, di ba? Actually, it's the Feast of the Passover. Tawag ato. This account can be found in 4 Gospels. Naani siya? Sa 4 Gospels. May kag 4 Gospels gani. Matthew, Mark, Luke, and John. Then appeal ang Acts, ga-practice po sila ana, and with the instruction for its observance in the all apostles. Naadiha ang instructions. The Lord's Supper is the outgrowth of the Passover. It is not the Lord's Supper, it is an outgrowth. We have to remember there is a differentiation between Israel and the church. Paminaw ha, lahi ang Israel o ang simbahan. So, sa Old Testament, mo practice to sila Passover. Pero sa ato, dili na ta mo practice anak kay nga naman para na to sa mga Hudiyo. Karon naa na tat sa church age. So dili nato kinahanglan i-mix ang Old Testament, although we follow the principles nga makita nato sa biblical sa mga Old Testament nga mga principles, pero dili nato i-mix. Para kay kung i-mix nato na maglibog ta sa atong doktrina. So kini siya, it's a Passover. Dayon, para na sa mga Hudiyo. Then, we are now in the church age, although principles that we learn in the Old Testament, we do learn and apply them. Yes, mabitaw nang moadto ta dito sa ato mga mensahe na mga prinsipyo diha, pero i-apply na nato dire sa tuwa ang mga prinsipyo na. And to the latter, we do not celebrate the Passover because para na sa mga Hudiyo. Ang Passover para to sa mga Hudiyo. Pero simbahan man ta, combination of Jews and the Gentiles. Therefore, the Lord instituted 2 ordinances. Duha ka ordinances unsa man? Water baptism and the Lord's Supper. So kung gusto mo reference na, Matthew chapter 27 verse 26. And chief priests took the silver pieces and said, it's not lawful to put them into the treasury because it is the price of blood. Luke chapter 22, verse 17 and 18, he took the cup and gave thanks and said, take this cup and divide it among yourselves. For I say unto you, verse 18, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Verse 19, and he took the bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. John chapter 13, verse 1 and 2, now before the feast of the Passover, among the feast of the Passover, when Jesus knew that this hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, have loved his own which were in the world, he loved them unto the end, and the supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. And by the way, mangutana ko, sa dihang nag-Lord Supper, apin na si Judas, wala. Apin si Judas? Na si Judas, wala. Tunan na to. Tunan na to. Studyhin ninyo ha. Naaba si Judas da wala. It's analogies. Sige, direta. Our church believes that the elements of the Lord's Supper
The bread, duha ra na ang tinapay and living bread, the cup, are only symbolic of the body and the blood of Christ. May kag symbolic yan picture. Ang bread, gahulagway siya sa lawas ni Kristo, o ang blood, ang cup, nga naa diha, mo'y gahulagway sa dugo ni Kristo. May kag picture gani, di na mo'y tinuod. Diba? May ko, makakita ko sa picture sa akong asawa, kigimingaw ko, picture na, pero dili na mao akong asawa. Nasabtan ba na to? Symbolic siya. So, yung ana, sad, ang gituwa na to, ang analogy, that the bread and the cup are only symbolic of the body and the blood of Jesus Christ. The Bible does not support the following two preeminently erroneous views of the Lord's Supper by the Roman Catholic and the Lutherans. Unsa man ang erroneous views? Because erroneous views gani, sayop ug makadaot. Okay, number 1, transubstantiation. Transubstantiation. Basta mo na. Transubstantiation. Unsa man na siya, pastor? Okay, mo ni gituon sa Roman Catholic ha? Minaw ha? Is a view held by the Roman Catholic Church. According to this view, the bread and the cup are transformed elements into the literal body and the blood of Christ. Nga katong sa tawag na ostiyas, no? Ostiyas og mumpo kung that in the sacrifice of the Mass, the bread and the wine are changed by the power of the priest and at the time of the consecration into the actual body and the blood of Christ. Unsa man ang consecration? Di ba, ako di man ko Katoliko, no? Pero mingon man siya, no? Mingon na sila, no? Awas ni Kristo, di ba? Ni kalawat. Ila man na isa, di ba? Isa nila ana, kato siya, tinuod yun daw to na himong dugo. Kuya kayo, subot pasabot ang ilang pari day, magikiro. Literal nga dugo, o literal nga lawas ni Kristo. Mo na ingon, transubstantiation. Dili na siya, dili ta mo to, ana. Kaya nga naman, mo na moingon sila, gadawat man kung kay Kristo. Kano sa mga gadawat? Kada Domingo. Kaya nga naman, sige mo sila, di ba? Tama biya. Kano sa nimo gidawat si Jesus Christ? Kada Domingo, nga naman lawas si Kristo. Manang moingon sila, kada Domingo nila gidawat si Jesus Christ. So literal, nga nig-isa sa pare, nig-isa sa nahimog yung tinuod nga lawas si Kristo. Mao bitaw nang i-joke-joke na nila, na uban mingon nga, kay tungod kay naay may bugoy kay nga nakita nila mukalawat kontra kay nako ning bataan ni gikwaag batunis ang usa. Dayon paghatag duwa sila ni paso. Pre. Ang lawas lagi ni Kristo pre, gahi lagi pre. Ako pre humok man awa ano man dayon. Ang kanang ostiyas di malanay ra sa dila no. Awa mo kasulay gud. Di ba mag-joke-joke na sila? Nasa uban, nasa bayot nga mo take lawas ni Kristo, macho. Diba? So, gato sila, nga every time nga iisa nila, transubstantiation, nga maturn ang body or ang kanang pan, mahimog yung tinuod nga lawas ni Jesus Christ, o kanang wine, by the way, wine may gamit nila na, mahimog yung tinuod nga dugo ni Jesus Christ, in which dili na siya wa na siya sa Bible. Kaya nga man, imagine nimo unsa kagamhanan ang pari nila kay matransform nila ang ostiyas ug wine ngadto sa lawas ni Kristo ug sa dugo ni Kristo. Mao na ilang gituhan, mao na ang ato inyong gituhuan. Not only that, transubstantiation. Number 2, consubstantiation. Wa ba sayon ani? Unsa man ang consubstantiation? Bastasyon. Kanang
substantiation, ang view held by the Lutherans o mga Protestant or evangelical denominations, they believe that somehow the presence of Christ's body and blood are contained in the consecrated elements, that the body and elements of Christ are mystically present with the elements of the communion service. So, sa Catholic, physical, sa Lutheran, mystical. Usap na mystical, pastor, na ay gamay lang nga amount. So, murag magic bag, gamay lang nga pisik. So, sa Lutheran, consubstantiation. Sa Katoliko, transubstantiation. Kuha ninyo? Sige, sulat ninyo, sulat. This view is both erroneous and destructive. Kini nga view, sayop ug makadaot. The sacrifice of the Lord Jesus Christ has ended in the Old Testament sacrifices. Kaya nga naman, ni sakripisyo naman siya kausa. For sin is only performed and given once and for all. Unsa may the biblical Baptist view of the Lord's Supper. Unsa man atong gituan? We believe that the elements of the Lord's Supper are only symbolic of the body and blood of Christ. So symbolic na siya, nagsimbolo that there is no change of substance of whatsoever sort, dili siya mausab, and the material substances of bread, fruit of the vine, or grapes. Sige lang, i-explain ako na ninyo nganong fruit of the vine, nganong grapes man ang gamiton. Though they are used in the most sacred rite of the church. So mao nang Lord's Supper ganita karong God willing next third Sunday, dili pwede mo ngisi-ngisi, seryoso, sagrado na siya. Kaya nga naman, atong hinumduman ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Dili ta magbinuang, wala, sacred. And the bread and the fruit of the vine at the communion service remain bread and the fruit. So, kanang bread o the fruit of the vine nga atong gamiton, mag-remain na siya bread o the fruit. Dili, wala siya transformation. Dili siya mahimo gyud nga body ni Kristo Jesus o dugo gyud ni Kristo Jesus. And the most sacred rite, we should not try to materialize something that is and must be essentially spiritually. Essentially spiritual. Okay, letter A, the bread. Unsa man ang panggigamit? Symbolic of the body of Christ. Mo ni siya simbolo sa lawas ni Kristo. It was broken and given to the apostles. So gitapik-tapik siya. Mo na karong magkuhan ko unleavened bread, walay palsa. Wa siya patubo. The Lord's body was broken, but there was no single bone broken. So, kaya nga nung tapik-tapikon man, kaya ang lawas si Kristo, gitapik-tapik siya, pero ang iyang bukog wala ginabali. Kaya prophesy na siya that there will be no bone that will be broken. It was the body that was broken only. Nga mabasa na to sa Old Testament. Nga ang iyan rang bukog mo'y nabali. So, the process of making the bread, tanaw nimo, di ba, ang proseso sa paghimo sa pan, di ba, grabe kayo, hala, kisa may, kita, pisao-pisaon, dayon, sa tawag ni, rolling pen, dayon, kung nana siya patubo, mureklamo, gina. So, ingana, ang body ni Jesus Christ, ingana sang niyagian, grabe ang kasakit. Gimix sa tubig, giflat, giagi sa rolling pen. Kung buhi lang ang do, mureklamon siya, mingon siya, sakita sa danoy. Progress siya sa Ginoo, ang Ginoo, kadungog ng reklamo. Dayon, Jesus suffered, He died, He was crucified, siya, grabe ang iyang sakripisyo, namatay siya, crucify siya,
He experienced all the pain that his body can ever hold. Tanan nga kasakitan nga ma-experience sa lawas sa usa ka tawo na experience ni Jesus Christ. Kung unsa may sakit nga experience nimo, mas grabe ang na-experience ni Jesus Christ. Wala ra sa kukuti. Sa atong siyang nagian. Whatever pain you have experienced is nothing compared to the pain Jesus has been established. The bread was the same as used in Jewish Passover meal with that which was unleavened bread. Makita nato na sa Exodus chapter 12 verse 15 to 20. Unleavened bread. Verse 15, 7 days shall ye eat unleavened bread. Even the first day ye shall put away leaven out of your houses. For whatsoever eateth leavened bread from the first day until the seventh day, that shall cut off from Israel. Verse 16, in the first day there shall be an holy convocation. In the seventh day there shall be an holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which is very man must eat, that only may be done of you. Verse 17, and ye shall observe the feast of unleavened bread, for in the self-same day have I brought your armies out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe this day in your generations by the ordinance forever. Verse 18, in the first month, on the 14th day of the month, at even, ye shall eat unleavened bread until the 20th day of the month at even. Verse 19, 7 days shall there be no leaven found in your houses. For whosoever eateth that which is leaven, even the soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether be a stranger or born in the land. Ye shall eat nothing leaven in all your habitation. Ye shall eat unleavened bread. Nga naman, leavening is impurity. Kanang, unsa day nagsimbolo anang naay leaven. Unsa day nang leaven, pastor? Mo na siya gasimbolo sa sala. So mao nang atong gamiton walay patubo. Unsa kay ngan sa patubo, purita no? Yeast pero naay brand ana. Kanomit or unsa ba? So kung masubraan mo nagbutang, mupait apan, di ba? Mutubo unsa? Pero nga naman pastor nga ang gamito na to unleavened bread man. Kaya nga naman ang leaven kanang patubo or kanang is an impurity. The word leaven is a symbol of corruption, symbol of sin. Nya ang si Jesus Christ wa man siya sala. So mo na ang atong ginagamit symbol picture man sa lawas si Kristo wa say sagol. Mo nang way patubo, di siya motubo. Wa sad siya lasa. Basig mo yun ka, lawas ni Kristo, di lagi tamis. Wa siya say asukar, wa siya say asin, wa. The bread which made without the leaven is the proper symbol of the body of the Lord Jesus Christ, who himself was without impurity. The body of Christ is perfect, holy. That's why one that symbolizes the body of Christ is walay mix nga leaven, mao na ang unleavened bread. Gahapon, nagpalit na mig flour, nagpalit na mig, ingon ako asawa, mao ni siya gamiton nga oil, gitan-aw na mo sa internet, mao din siya. Pagtan-aw na mo sa glass, kung di ni pwede, sa isinta ra kabuk niya, dagko kayo, mura bitog tigtakos sa kanabitang ginamos, o kan murag sa maning, kung di ni gini pwede, yun. Basig, ni kainomdom ani nila, bisig mingon sila, chaser na may kuwang ani. Ko ayaw, wa bitaw tagadali. So, next para maplastar sa natog maayo. Mag-order sa ko kana yung God willing, madtong ko Cagayan, matanaw ko sa PCBS. Munang, the bread which was made without the leaven is the proper symbol of the body of the Lord Jesus Christ, who himself was without impurity. Munang, walay patubo. Nya na nigabot sa na diha ato ng tapik-tapikon kaya nga naman nagsimbolo sa nga ang lawas si Kristo
broken, pero ang iyang bukog wa. So mao na siya. The cup. Mao to siya ang bread, dili siya ang leaven. Ang leaven siya kay kung leaven represents sa sin, sala. Ang cup, mao ni siya simbolo sa blood of Jesus Christ. Nagsymbol siya sa sa dugo ni Jesus Christ. The cup was freshly prepared, unfermented, pure juice of the fruit of the vine or grapes. The fruit of the vine must be pure. Wa gay sagol. Kaya nga naman, ang dugo ni Jesus Christ, pure. Why sagol? Mingon sila, Pastor, wa dito siya na sagol. By the way ha, dili kita mutuan ng uban. Mingon sila, Pastor, out of the, sa science, Pastor, di magyud pwede, yes, tinood man gina, di magyud pwede nga manganak ang bata nga awa gid siya dugo sa iyang mama nga makuha. Mao bitaw nang nituotag virgin and miraculously conceived. Dili gyud nato ni walaon nga doktrina ha, kay ngano man kung masagulan og dugo si Jesus Christ ni Maria, dili na pwede ang iyang dugo mo'y mahimong bayad sa atong mga sala. Kaya nga naman, useless ang iyang pagpakatawo. Imagino nimo, si Jesus Christ, Diyos siya, musulod siya sa taguangka ni Mary. For 9 months, niya, masagulan lang sa dugo ni, unsa, useless ang iyang pagnaog diri o pag-conceive. Mo nang nituotag virgin and miraculously conceived. Mabito ng Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Dili imposible sa Diyos nga mahimo na niya. Kay maingon sila, kay kung nasagulan na sa dugo ni Maria, ang dugo ni Jesus Christ, dili qualify, dili siya pwede nga mo tubo sa tuwa. Kaya nga naman, ngayon siya, therefore, by one man sin entered the world, so death is unto the sin. Therefore, unsa na siya nga verse na, kang Adam mo ibot pasabot ana, from generation to generation, napasa na to ng sala. Mobito ng bata, di ni mo tudluag binuang, naagid sila binuang. Bisag kung saan ni magbadlong si Lucas, ingnon ako, ayaw lagi ana, that is not good. Mingon na siya, okay, puyok kaayo. Pagkataod-taod na sad. Kaya nga naman, naana, DNA na sa tuwa. So, ang qualified lang, mabito siya gitawag sacrificial lamb, si Jesus Christ. Kaya sa Old Testament, kinahanglan man, kung magbayad sa sala, kinahanglan man imong sakripisyuan. Pero sa tuwa, sa ang nagsakripisyo lang, mo si Jesus Christ ang iyang hamili nga dugo. Mo nang why sagol? Unfermented, pure juice, grape of the vine. The fruit of the vine must be pure, crimson colored, and pure poured out. O gani, ang dapat di anak, sige kong paminaw sa mga sa mga ubang churches. Ang dapat din mupalit sila grapes niya, i-blend nila dayon pugkon gyud. Kay para pure gyud. Kay nga naman nangita mi sa akong asawa gapon, wa may lain diri. Pag ana nako consecrated man ni mami, kuan man ni kanang ino ni mo ni tamis ni siya. Ingko kung pure sad nga grapes, pila sad ka box ang atong grapes. Nga maurot. Pero tingdaghana, mahal na rabang kilo sa grapes, no? Nya, ang grapes nga gikan na nakagikan mag-China, di man gikan sa Israel. Kung istriktuhon yun ba? Singkong gawla. Pangon isa. Ni guman na ito mag. Oy, dili, not orange juice. Nang uban man gud, ang ubang mga simbahan mogamit sila og orange juice, not pineapple, pomegranate juice, kana pomegranate kay nga naman nig ano nimo mura man sa pula kay red man na siya, dili sa na pwede. Not wine because it has alcohol content. Ang pinakagamay nga alcohol content sa wine is 8%, nya ang pinakadako 14%. Mabito siya, niingon siya diri sa verse 21, for in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Kaya nga naman, yes, tunood ang anything nga sobra makadaot pud.
Makahubog day o kaon gani. Kana bitaw ako nahubog gyud ko kanang durian bitaw nga native. Kini bata-bata pa ka dito ko sa Cotabato, di gina ako makalimot. Lamiya ni ay tamis kay ba nya pait-pait. Kaon di ko buak mong gagaw lab. Tulob. Ko. Tapos makahubog niya lain kay hubog kay sakit kay mo. Anything nga sobra makadaot sad. Di ba? Masubrahan ka sa kape. Hoy! Di ba? Bisag sa imong anino, kurata ni, anino ra din nimo. Nga naman, sobrang sa kape. Anino ra to nimo. Para tong isa kagabi, nigawas ko ba kay nakailimot kog inom sa tambal. Nga nigawas mo sa Clara niya, tago-tago ko diri ana siya. Pag gawas niya, kulbaan ako ya. Nga naman, kita kag kapre nga tambok no. Mao na inom pagkape day. Nagunsa man ka. Excited kayo. Gasukod-sukod ko sinina para sa butuan. Allah. Nagsukod siya sinina. Nagpataas siya. Nagpanindot siya buhok. Nagpa-extension siya kukuin ko kini. Aminyo ginis na kabutuan. Bantay biya na ninyo ha. Assignment na ko na ninyo. Bantayan ninyo. Pistoy. Yung mga taga ano ha. Bantayan na. Sir Jerome. Russell. Kay basig na po yung maghilak sa ano? Sa uban. Balik ta. Namata mo no. May lang gid mog mga ano. Tingala ko ba? Mura sa prinsesa na siya. Noon sa ka. Soko na ko iya kay akong dalog butuan. Mo ano siya? Grabe si kuya. Pero tingala lagi ko, pwede ka madtuguan. Nga naman, magpa-straight ko buhok. Pag human ako, mami, pwede magpalimpyo ko kato sa itong suki nilang ano. Pila na day bayad sa imong ano? Siya, 100 naman, sir. Kaya medyo bayuton. Nalagi siyang sinsidri. Si Clara, naon sa day siya? Nagpa-extension siya yung kuko. Bag-og sinina. Bag-og buhok. Extension sa kuko. Kini. Waagyad. Uli kay na maminyo kay naglaing dito bantay di nito mabalik ko no. Mga taga ano ha? Mga violin ha? Bantay James, bantayan niya na James. Tagalan nagipabantay. Balik na. Gani, sa una, ang process sa tawag ana sa pagkuha sa wine press ang tawag ana sa mga Hudiyo na ila na wine press tuyuko na nila ang ano na ibato na galingan dayon ila ng tumban. And by the way, ang mga Hudiyo limpyo ng kuko, limpyo sa tiil kay nga naman di na sila mosulod sa balay kung di manghugas. Di na pare nato kung unsa ang imong tiil sa imong pagkatuog mo sa imong pagmata. Diyos miho marimar. Mo nang nigubo nimo sa imong medyas, nigpatindugo ang medyas mo barog. Unsa na nang medyasa? Kasulay mo ang medyas nga katulo nimo wa labhi, nigkuan nimo na ako'y gagaw na grabe ko bay, marag power na kay mong tiil. Ay kabalaka bay kay nikaluya na ko anak na ko bay. Tulo ka adlaw na day wali ilis-ilis ug medyas. Mo na purge. Ingana sad ang hulagway sa dugo ni Jesus Christ, grabe nga puga, gibunalan siya, mo nang purge. That his blood was purged on Calvary. That's why grapes ang ilang ginagamit. Mo nang grapes ang ginagamit, fruit of the vine. Okay, aims. What the Lord's Supper is not. Number one, it is not means to forgiveness. Dili na kay mo take kag Lord's Supper, mapasaylo kasi mong mga sala.
Kung mao man gani na, magsige na kog luto og pan nga dili na mao. It is not means to forgiveness. We reject the Catholic contention that the partaking of the Lord's Supper imparts forgiveness. Walay kapasayloan sala. Instead of a means to forgiveness. Since the Lord's Supper symbolizes pictures that which obtain forgiveness. Nga atong na-obtain or naabot ang kapasayloan sa sala through the Lord's Supper tungod sa dugo ni Jesus Christ. Nagkaangkon ta sa kapasayloan. Hello. We are forgiven because the death of Christ on the cross and His shed blood. Napasaylo ta sa mga sala. Kaya nga naman, tungod sa kamatayon ni Jesus Christ ug sa iyang gipatulo nga hamili nga dugo, mao bitaw ng hamili nga dugo. Kabalo ba mo nga gipangayo na sa tanas wa sila ang gipangayo kung dili ang dugo ni Jesus Christ? Kaya nga naman, kung kabalo siya nga kung madayon og si Jesus Christ nga masacrifice, sa power pa lang sa blood niya, grabe kay kagamhanan. Og mo na siya tungod sa pagpalansang ni Jesus Christ og sa iyang hamili ka nakadugo, nakaangkon ta og kapasayloan sa atong mga sala. They are, kaya nga naman, naay mga Baptist nga nituo sila nga dili na daw kinahanglan nga ang dugo ni Jesus Christ muagas. Nga naman, ang iya ng pagkamatay dito sa cross, okay na, diyoy, ang blood ang importante diha. Not only it's not means to forgiveness, it is not the physical partaking, but the actual giving of Christ's body and blood on the cross by faith that brings forgiveness to the seeking sinner. Dili ang physical partaking, but the actual giving, ang gihatag ni Jesus Christ ang lawas o kanyang hamili nga dugo sa cross nga tungod sa pagtuo nga naghatag kapasayloan sa dihang sa nangita nga makasasala. Kanus ama nato na naangkon sa dihang nag-humble down ta niingon ta, Lord, kapasaylo ako sa mga sala, gidawat ko ikaw sulod sa kong kasing-kasing, hugasi ko sa imong hamili nga dugo. Diha nato na maangkonan. If you die on an electric chair, naabay dugo? Wala. Lethal injection? Wala. Death penalty? Samot. Ang sa Hudiyo, kinahanglan nila batuon. Pwede mamatay ka, naaray mo pisik nga dugo, pero gamay ra kayo, maigo sa bato, maunsa ra man, dili gihapon pwede. Agsik man, kinahanglan shedding of the blood. Kaya nga naman, when Jesus died, He shed His blood. When they put the crown thorn blood, katong gibutang na ninadaan ang tunok nga na, ang korona nga naay tunok, gatulo na daan ang iyang dugo ato. Dayon, not only that, when they nailed His hand and feet, blood was shed already. Pagpalansang sa iyang kamot o gatulo-tulo na ang dugo ato. And when they beat the Lord Jesus with the leather stripes, katong itong ginagamit sa Roman soldiers nga naay sima 39 kanom, nighampak ni mga anak pak, naay mugunit ana sa panit, maibot ang unon ni Jesus Christ. Mo nang mingon sila ang mga Bible scholars sa pagpatindog ni Jesus Christ, gatulo-tulo ang iyang dugo, ang iyang likod murag karni nga giyutad-yutad. Gibuhat na niya para ikaw ug ako makaangkong og kaluwasan. Mo nang sagrado kay ngano man atong hinumduman unsay gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Liman ka na nigbunal pak. Langkat. Bunal na sa langkat niya. Bisag asa lang ito niya bunal pak. In constant and too much pain, when they put up the cross, He was shedding His blood already. Motong
pagpatindog niya dito sa cross, tulo na ang iyang dugo. Hamili nga dugo. It's not the death of Jesus that saved us. Di lang iyang kamatayon, but the blood of Jesus that cleanse us from all our sins. Kundi lang iyang hamili nga dugo nga mo'y naglimpyo sa atong mga sala. Okay, number 2, what the Lord's Supper is not. Number 2, what the Lord's Supper is. Unsa man gyud ang Lord's Supper? It's a reflection. It's reflecting upon that Christ has done at Calvary. Reflection na. Kumbaga, pagsalamin ba, giunsa ni Jesus Christ pagpakamatay dito sa cross. He gave His own body and shed His own blood to take away our sins. Gihatag niya iyang lawas o iyang gipatulo niya iyang hamili nga dugo para ang atong sala mapasaylo. First 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He hath made Him to be sin for us. Gipakahimo siyang makasasala para sa tuwa. Who knew no sin. Wala ba sala ang Ginoo? Wa sa sala. But that we might be made righteousness of God in Him, nga mahimot ang matarong diha atubangan sa Dios. Nga nigtan-aw sa Dios, dili na ang imong makita diha, ang iyang makita ang dugo ni Jesus Christ. Nga gihugasan, gipasaylo. 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bare our sin in His own body in the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Ibitay, kabalo ba mo nga ang pagpakamatay dito sa cross mo na pinakaulaw nga kamatayon sa unang panahon. Dili siya, una-unaon nimo, katong mga kawatan nga nasa kilid, sapag yun ang nasa tunga, wa biya say sala. Wa say sala. Perningon siya, who His own self bear, atong mga sala. In His own body on the tree dito sa cross, that we, being dead to sins, should live into righteousness sa pagkamatay diya sa sala nga live into righteousness sa pagkamataron kay tungod sa iyang stripes you were healed. Kaya nga naman diha sa kapungot sa Ginoo giangkon niya ang kasuko diha sa Ginoo dito sa cross. Mao nang nawa or napasaylo ta sa atong mga tungod sa mga stripes. Not only that, it is recognition. It is recognizing that Christ giving His body and shedding His blood was necessary for the atonement of our sin. It is recognition on our part of our personal sinfulness before a holy God. May mo naging blood atonement. In the Old Testament, we call that mercy seat. Sinners are hopeless. That only the intervention of Christ's body and blood could ever save them. Babitan ni mga kasasala, wa gid sila ipaglaom. Mabitan nang mingon sila, gusto na bigi ko magbago, gusto na biya kumuundang og inom, gusto na kumuundang og sugal, gusto na kumo ano. Wa gihapon kay nga naman ang kinahanglan nila intervention. Unsa man, kinahanglan nila kapasayloan sa sala. Kinahanglan nila si Jesus Christ. Manang ningon sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Jesus Jesus came to the world to save sinners, of whom I am chief. Nga, si Jesus Christ niingon, niari sa kalibutan para kita maluwas. Ug niingon si Apostle Paul nga ako ang pinakamakasasala sa tanan.
Mo na ninyo siya sa Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace are ye saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, na luwas ta pinaagi sa grasya, kini siya regalo, dili tungod sa atong kagalingon, kundi regalo ni sa Dios, not of works, dili sa atong binuhatan, nga kinahanglan, lest any man should boast, nga mapanghambog ta, for we are His workmanship," verse 10, "created in Christ Jesus into good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore, remember," hinumdumi, "that ye being time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time you were without Christ," nga wa patay, sa panahon nga wa patay Kristo, "being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope," wa tay paglaom sa una, "and without God in the world. But now," verse 13, "in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off," layo kita sa Diyos, "are made nigh." Gipasiguli ta sa Diyos. Tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Layo kita sa una ni Jesus sa atong langit doon nga amahan. Pero balik ta tungod we're made nigh by the blood of Jesus Christ. Having abolished, "for He is peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make Himself of twain one new man, so making peace, that He might reconcile both unto God in one body of the cross, having slain the enmity thereby." Woo! Ing ana kay importante ang pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa cross. Kung wala niya bayari ang atong mga sala, pareho ra sad ta sa uban nga karon nga walay mga paglaom. Pareho ra sad ta sa uban nga mo balik-balik gyapon sa ritual mo, ano gihapon bisag unsa na lay tuhoan. Pero salamat ko nga si Jesus Christ mo nagpakamatay dito sa cross. Nga lagyo kita sa una, gipasiguli ta. 9, verse 13, "But now in Christ Jesus, you sometimes were afar off, made nigh by the blood of Christ." Gipasiguli ta diha tungod sa hamili nga dugo ni Jesus Christ. Mao na siya ang Lord's Supper, atong hinumduman unsay gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Mao bitaw ng pastor nganong karon pamangka nagkuan ani kay si Daddy di man kay to siya kahinumdum ko since nag Lord's Supper mi kaduha, katulo. Pero anak ko ato ning himuon para mahinumduman nato kung unsay gibuhat ni Jesus Christ. Mao bitaw ning basa nimo, "Do this in remembrance of me." Kung nakasabot ka sa kaluwasan nga makahinumdum ka sa lawas ni Kristo nga mo din ang iyang lawas nga tungod sa kuha nahimong gibunog para ako makaangkog kaluwasan ni inom sa nato sa cup. Iyang hamili nga dugo ang pinaka-importante para pasaylo ta sa atong mga sala. Daghan ba? Pero ato ni siyang padayon on next Sunday na pod. So it's not the Lord's Supper. Wala ta nagtuog transubstantiation na nga ni mahimog isang literal nga dugo lawas, no? Consubstantiation nga naay gamay or mystical magic nga mahimo wa kundi symbolic lang. Nga ang lawas ni Kristo simbolo na siya sa iyang lawas nga gihit. Tapik-tapik para ikaw ug ako mapasaylo sa atong mga sala ug ang dugo. Ingon sila kung tinuod pa na nga mahimog yung literal nga dugo, mura sila Dracula.
Di ba? Kung mukha sa kaglawas pod, mura pod ka og kanang sa tawag na wakwak. Sa ato symbolic lang, picture. Amen? Okay, manindog na. Okay, muulan na. Lord, salamat kayo sa imohang pulong karong kahaponon. Salamat kay Lord nga imo ming gipahinumduman unsay gihimo nimo dito sa cross. Giyon sa minimo paglukat, giyon sa ang imong sakripisyo. O gani Lord, we will celebrate the Lord's Supper in the third Sunday. Kay next Sunday amo mang church anniversary. Busa tabangi mi. Salamat sa imong mga katawhan. Muli sila ron. Andama sila. Lahi na sad nga pakikatubang sa semana, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, ang mobiyahe, protection ni. Praise sa damo Lord, mga delegates nga gikan sa Truth Baptist Church nga moadto sa Butuan, nga mahimo sila nga blessing o protection ni sila dito. Bantay sila nga makaabot sila nga walay kakulian, nga ma-increase pa ilang knowledge sa unsaon pag-play sa music. Salamat sa nihatag para ang uban Lord makauban og padayon. Mig-pray Lord nga next year daghan pang makakuyog niya. As we continue to pray para sa mga kaigsuonan, i-comfort nimo ang mga Dragon family. Karong kagabion ang serbisyo Lord dito. Pray namo ang tagaan nimo gahom magwali karon. Pray sa namo ang Castor family karong Wednesday sa Danglubong. Sa may makawali dito Lord, gamita. Tagay sila comfort o ang mga needs lang ihatag balik. Pray sa namo ang maigsunan mong nasakit. Si Aileen, complete recovery lang. Dayon, ang mama ni Ate Miriam padayon, pray me. Dayon si Ate Tata padayon. Dayon, salamat kayo sa mga kaigsunan namo karon. Pray me Lord nga dili lang unta ulan kay ang mga kaigsunan namong uban walay mga pandong ilang mga sakyanan. Paabutan mi sa among panimalay nga walay kakulian. Pray sa namo ang Taba Clinic for the whole week. Tabangi, tigay wisdom padayon ang mag-handle niini. Salamat through the initiative ni John nga napustro ni. Salamat sad sa legacy sa kong amahan. Kinsa may makatudlo dito ugma ug makawali, I pray nga imo silang gamiton nga daghan maka dawat nimo Lord. Salamat kayo nga imo ming giubanan karong adlaw Lord. Salamat sa kaganiha nag-impart sa ilang wisdom o sa on how to start the business. Panalangin sila padayon ang mga nagtinguha ang mga members Lord nga mag-start silang own business, tabangi sad sila. Ang mga members sa namo nga naay mga negosyo, proteksyon ni padayon, tabangi sila. Ayaw palayo sila sa mga katalagman. Ayaw sila tuguti Lord nga ang among kaaway manghilabot ni nila Lord. Sa mong pagbulag-bulag karon, ikaw mag-uban ka namo. Salamat kayo, gibalik namo tanang dungog himaya sa gamay ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog, hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo ano nagiandam nga maayo, madigayaon ng maligon nga hugmaon alang kanako. Mahimo nako ang balampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabuton ang trabaho nga dili sa likway nga akong pagkakristohanon. Mahimo nakong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nakong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nakong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inumanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate during day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Wednesday, Friday, dayon sa atong church anniversary. To God be the glory. Salamat kayo sa Diyos ang himaya.